Ang pananampalataya kay Jesus ay isang buhay na hindi na tayo maharap sa mga suliranin at mga pagsubok. Bahagi yun na ipinapaalala ng Jesus. Bagaman naunawaan ng mga alagad na tuwiran na naunawaan sa Jesus. Pero ipinaalala pa rin ng Jesus natin na hindi ito shortcut. Hindi rin ito excuse sa normal na takbo ng buhay ng tao. Daranas pa rin ng mga tulad ng ipinamani ko ito na Jesus, pagka-watak-watak at pagkakanya-kanya ng tao. Bahagi ito na nakikita natin sa daigdig na ito. Kasi sabi nga natin, hindi pa ito yung langit. Tayo ay nasa lupa. Bahagi yun. At hindi pa ganoon yung ating pagkaunawa. Pero ano yung kanyang ipinapangako? Napakahalaga kasi ito ng pagkilala nito. Kasi baka akala ng iba, kayo mga nanalig na kay Kristo, kayo ay magkakaroon na ng maayos na buhay. Baka isipin natin ay hindi na tayo magkakaroon ng problema. Tutulungan tayo na harapin ang ating mga problema. Pero hindi tayo mawawala ng problema. Gagawain tayo ng Diyos. Pero hindi na hulugan na hindi na tayo daranas katulad ng sino mang tao na bubuhay sa daigdig na ito. So ano yung kanyang ipinangako? Yung ipinangako niya yung kanyang pakikiisa. At ito yung umaaling ng sa panahon ng kanyang muling pagkabuhay. I will be with you till the end of time. Ako'y makakasama ninyo hanggang sa huling sandali ng inyong buhay. Yung pananatili ng Diyos sa atin. Yun yung kanyang ipinangako. Na andyan siya palagi. Hindi niya tayo iiwan. Bagaman sabi na natin, sabi natin, iiwan tayo, hindi na iiwan ng Diyos. Baka tayo nang iwan sa Diyos. Pero yun yung kanyang ipinapamanig. At ibinabahagi natin. Kasi dito natin matatagyan yung kapayapaan. Kapayapaan sa pagkaisa kay Jesus. Sabi nga natin, hindi mawawala yung problema, pero kung paano natin mapagtatagumpayan ang mga problema nito, ay pakipagkaisa natin ng Jesus. Bakit? Sabi nga, inapagtagumpayan na ni Jesus ang bagay nito. So, paano natin nagpapakinabangan? Kinakailangan natin na makita natin na tayo ay kaisa ni Jesus. Kailangan natin yung pagsuko sa kanyang kalooban. Kasi bahagi yun. Kaya huwag ito sinapakahalaga yung elemento ng kababaan ng loob na palagi natin hingin sa harapan ng pumamikapan.
pagkilos natin ay pagtanggap sa kalooban ng Diyos, ano man ang mangyari, tayo magkakaroon ng kapayapaan. Bakit? Kasi alam natin, kasama natin ang Diyos. Hindi tayo iiwan ng Diyos. Bahagi yung sasamahan tayo ng Diyos. At hindi niya tayo pababayaan. Bahagi yun, maging dito man sa daigdig nito hanggang sa kabilang buhay. Pagkakataon, bagaman maaaring sa pagtingin ng tao ay iba yung kanilang pagkaunawa, pero hindi naman ang pagtingin ng tao ang pagbabasihan natin. Kasi kung ang pagbabasihan natin ay ang pagtingin ng tao, ay iba-iba yung tingin ng tao. Bahagi yun. Kaya hindi ka magkakaroon ng kapanatagan. Kaya na lang tayo magkakaroon ng kapanatagan. Yung tingin ng Diyos. Yung pagkilos ng Diyos. Yung pakipagkaisa natin sa Diyos. At yun yung nais na ituro ng Jesus sa kanyang mga alagad. Kaya nga nakita natin yung kanilang katatagan, lalo-lalo na naranasan nila sa pasigsimula ng ating pananampalataya na tutusin nila sila ay persecuted. At ano yung nakasalalay nila? Hindi lang pangalan nila, hindi lang kanilang trabaho, ngunit mismo ang kanilang buhay at ang buhay ng kanilang mga mahal sa buhay. Pero bakit nila nalampasan? Kasi nga ay kaisa ni Jesus. Kaya din po, yung mga pinamanig din namin kahapon, katulad ng pakikinig ng salita ng Diyos, panalangin, ang aming pagpapahayag ng pag-ibig, pagiging matatag sa gitna ng kahirapan, pagpapatawad, ay maliwanag mo yun na pakikiisa natin sa Diyos na magiging gabay natin sa ating pagkilos natin. Sabi nga ko natin ay makita yung pagtagumpay ng Jesus sa sanlibutan ito. Medyo mabigat na yung sabilang napagtagumpayan ko na yung sanlibutan na ito. Kasi yung sanlibutan na ito ay tumutukoy sa pamantayan ng mundong ginagalawa natin. Ito rin ay tumutukoy sa pamantayan na kung saan pagtingin at pagkilala ng Diyos na kakaiba sa pagtingin ng tao. Katulad na limbawa na ngayon, sabi ko nga, yung kababaan ng loob. Ay, pinahalagaan ba ng mundong ito yung kababaan ng loob? Hindi. Pakabakan ka rito. Kapag kayo mababa ang loob. Pero sa pagtingin ng Diyos, yung kababaan ng loob, napakalaki ng elemento ng pagkilos na makita ko natin. Kasi pag sinabi mong kababaan ng loob, ay parang sinurrender mo na yung sarili mo sa kalaban mo. Pero yun ay kababaan ng loob sa harapan ng Diyos. Kaya yun ang huwag natin kalimutan. Sa pagtugon natin sa panawagan ng Jesus, magkaroon